ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Yan, at isang maligayang araw sa atin mga kababayan, mga kapatid, sapagkat ito ang araw ng pagka-canonize kay Saint Carlo Acutis, mga kababayan, mga kapatid. At muli sa awa tulong ng Diyos ay may panibago na naman tayong special episode dedicated kay San Carlo Acutis at kay San Pierre na ngayon ay kaka-canonize lamang ng simbahan. Ngayon, ano bang purpose ng dating landas? Gaya ng lagi nating sinasabi sa ating mga nakaraang episode, mga kababayan, ang purpose po ng andating landas hindi upang manira, hindi upang mang-apak ng kapwa, kundi ihayag ang katotohanan at ipakilala ang karunungan ng Diyos sa pamamagitan ng simbahan, sapagkat tayo mga kapatid na mga Katoliko ay kaanib sa tunay na simbahang itinayo ni Kristo. Katunayan, babasa tayo ng talata sa sulat ni Apostol Pablo, dahil lahat naman ng sulat ni Pablo hindi chismis, 14:37 ng unang Korinto. Alalahanin yung mga bagay na sa inyo sinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Basahin natin ng 3:10 ng Epeso. Upang sa gayoy sa pamamagitan ng simbahan, doon tayo kaanib, ay maipakilala sa mga pamunuan at kapangyarihan sa sangkalangitan ang sari-saring karunungan ng Diyos. Sa papaanong paraan natin mapapakilala yung karunungan ng Diyos? Sa pamamagitan ng simbahan. Sapagkat ang simbahan, ang sabi ni Pablo, 3:15 ng unang Timoteo, ang siyang haligit sa haligan ng katotohanan, sapagkat ito'y may otorisasyon na galing mismo sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, merong mga protestanteng nagsasabi na yan ay kasi San Carlo Acutis, paano kayo ipapanalangin yan? Hindi ba pwede manalangin na lang tayo sa Diyos? Hindi ba kayo marunong manalangin? Yan kang mga patay, wala nang nalalaman yan. Ngayon, yun ang pag-aralan natin. Tunay nga ba na ang mga banal na nangamatay na ay hindi na tayong pwedeng ipanalangin? Ngayon, ang pinagbabatayan ng mga protestante ay yung nasa 9:5 ng Ecclesiastes. Aking babasahin mga kababayan, mga kapatid, dito sa pinagbabatayan at paborito ng mga protestante sa 9:5 ng Ecclesiastes. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay. O, yan ang konklusyon ng mga pastore. O, diba? Alam ng buhay na siya'y mamamatay. Yung patay. Tuloy. Ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay, ni mayroon pa man silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. Ayun naman pala. Tama naman itong talata. Na ang mga patay ay wala ng pakinabang. Gaya ng patay na pananampalataya sa 2:26 ng Santiago. Basahin natin. Sapagkat kung paanong katawan na walang spiritu'y patay, ay gayon din ang pananampalatayang hiwalay sa gawa patay. Tanong ko sa inyo mga kababayan, kapatid na JB, kung ang pananampalataya mo patay, may pakinabang ba? Walang pakinabang. Ngayon, kung ikaw ay patay, may pakinabang ka ba? Wala. Kaya tama yung binabasa ng mga protestante sa 9:5 ng Ecclesiastes. Ngayon, kung ito'y tumutukoy maski sa espiritu ng mga namayapa na, di ibig sabihin pala walang alam si Moises, pati si Elias na ngayon patay na, at si Kristo pala nakikipag-usap sa mga walang alam. Ngayon ang sabi sa 9:5 ng Ecclesiastes, hindi ba't magkakaroon ng kontradiksyon? Basahin natin ang 17:3 ng Mateo, mga kababayan. Ganito po ang ating mababasa. At nakita nila si Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Ang kala ko ba sa 9:5 ng Ecclesiastes, yung mga nangamatay, wala nang nalalaman, hindi na makakabalik pa. Bakit? Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mamamatay, ngunit hindi nalalaman ng mga patay ang anumang bagay at wala silang gantimpala, sapagkat ang alaala nila ay nakalimutan na. Hindi ba't magkakaroon ng kontradiksyon? Akala ko ba sa 9:5 na Ecclesiastes, nabasa ko po, ang mga patay wala nang kinalaman. Ang mga patay wala nang silbi. Ang mga patay wala nang alam, sapagkat sila'y patay na. Kung walang alam,
ba't si Moises at si Elias nakipag-usap pa mismo kay Kristo, mga patay na? Bakit? Dahil ang sagot dyan, mga kababayan, ang tinutukoy sa Huwebes 5 hanggang 6 ng Ecclesiastes ay yung mismong katawan natin. Hindi yung espiritu natin o kaluluwa pag tayo namatay na. Sapagkat kung ang subject of the sentence sa Huwebes 5 ng Ecclesiastes ay yung mismong espiritu kasama katawan, magkakaroon ng contradiction sa Biblia. Tama? Bakit? Sapagkat hindi sana makakausap ni Kristo si Elias at si Moises sapagkat wala nang mga alam. At talagang magkakamali si Kristo sapagkat makikipag-usap siya sa mga walang alam. Mangyayari lang yon kung ang kausap ni Kristo itong mga pastor ng born again, pastor ng mga baptist, pastor ng iglesia ni Manalo, natutol sa pagiging santo ni San Carlo Acutis. Yan ang mga mangmang. Matindi pa sa mga patayan sapagkat binulag na 4:4 ng 2 Korinto. Sapagkat binulag sila ng sanglibutang ito o sapagkat binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang pag-iisip ng hindi nagsisisampalataya. Ayaw kasi nila sumampalataya dun sa simbahang itinayo ni Kristo na nangalat na ayon sa mga apostoles sa 9:31 ng Gawa ay ang Iglesia Katolika Apostolika Romana o Ecclesian Cataholes. Ayaw kasi nila sumampalataya dun Kaya ang sabi ni Pablo sa kanyang sulat sa Korinto, binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang pag-iisip ng hindi nagsisisampalataya. Ngayon, ano nga ba ang subject of the sentence sa Huwebes 5 ng Ecclesiastes na ang mga patay ay wala nang nalalaman pa, ni hindi makakabalik? Ang tinutukoy dyan, mga kababayan, ay yung mismong katawan nating pag tayo namatay. Hindi yung kaluluwa, hindi yung espiritu na nasa dambana ng Diyos. Amen? Tama ba ito? Hindi. Kung mali ito, kainin na lang natin ito, ipalaman natin sa burger, gaya ng ginagawa nito mga born again Christian Indo. Kakanta pa sila no? Praise the Lord, oh my soul. Pero hindi naman naiintindihin yung nakasulat sa Biblia. Talagang bulag, mga kababayan. Pagpasensyahan nyo na kung kami nagsasalita ng ganito. Utos naman ito sapagkat itong konteksto ng pag-ibig na tinuturo sa Biblia. Basahin natin ang 12:9 ng Roma. Ang pag-ibig ay walang maging pagpapaimbabaw, kapuotan mo ang masama. Sa papaanong paraan? Gaya ng instruction ni Pablo na natutunan niya kay Kristo sa 1:13 ng Tito, sawayin nating may kabagsikan sila. Sapagkat kung suntukan ng labanan, nako, pumipitik itong kamay natin. Ganun pa. Pipitik pa yan. Pero, hindi dyan makikilala ang totoo. Sapagkat yan ay gawa ng laman sa 5:19 ng Galacia. Kaya titirahin natin sila aral sa aral. Bagamat sila ay namemersonal, hindi na para sila gantihan pa ng pamemersonal rin. Sapagkat ang sabi ni Apostol Pedro sa 3:9 ng unang Pedro, ganito po ang ating mababasa. Na huwag ninyong gantihin ng masama sa masama at alipusta sa alipusta, kundi pagpapala. Kaya iganti natin sa ating mga kaaway yung pag-ibig. Kapuotan natin yung maling ginagawa nila, gantihin natin sila, pero igaganti natin sa kanila yung pagpapala o yung pagpuna na aking natutunan o ating matututunan sa mga apostoles gaya ni Apostol Pablo. Ngayon, kung ang katawan sa Huwebes 5 ng Ecclesiastes ang tinutukoy, tama ba ito? Ang sagot po, mga kababayan, ay 100% tama. Sapagkat kung ito'y tumutukoy maski sa kaluluwa at espiritu natin, magkakaroon ng contradiction. Sapagkat hindi na pwedeng makausap pa yung mga walang nalalaman. Pag sinabing walang nalalaman sa Biblia, sa Huwebes 5 ng Ecclesiastes, hindi na makakapagsalita, hindi na makakita, hindi na makakabangon, hindi na makakagalaw. Tanong, ba't nakagalaw? Ba't nakausap pa si Kristo? Sapagkat ang subject of the sentence sa Huwebes 5 ng Ecclesiastes ay yung corpus na naiwan na nakalibing sa lupa. Yun ang walang nalalaman. Pero yung kaluluwa nun, pwede ka pang ipanalangin nun. Bakit? Basahin natin dito sa 12:27 ng Marcos. Ganito ang ating mababasa. Hindi siya ang Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Kayo'y nagkakamaling lubha. Mga protestante, nagkakamali kayo. Sino nagsasabi si San Carlo Acutis sa patay? Sino nagsasabi na ang mga apostoles ay patay? Patay yung katawang lupa nila. Pero yung espiritu at kaluluwa nila namamayagpag. Pwede pa tayong makapag-intercede sa Diyos sa pamamagitan ng mga santos o intercession of the saint, gaya ni San Carlo Acutis. Bakit? 12:27 ng Marcos, hindi siya ang Diyos ng mga patay, kundi Diyos ng mga buhay. Sa papaanong paraan? Na kung paanong si Moises at Elias na patay na,
nakausap pa, nakipanalangin pa sa 17:3 ng Mateo. Ganon rin si San Carlo Acutis na kinanonize ng simbahan. Kaya ang sagot natin mga kababayan doon sa mga paratang ng protestante na patay na daw si Santa Maria, patay na daw si San Carlo Acutis at hindi na daw tayo pwede ipanalangin at mananalangin lang daw tayo sa Diyos. Tama naman yun na mananalangin tayo sa Diyos. Paano pag may mortal sin ka? Pakinggan ka kaya? Basahin natin ang 15:8 ng Kawikaan. Ang hain ng masama, kasuklam-suklam sa Diyos. Sa papaanong paraan tayo magiging masama? Pag tayo ay nasa estado ng mortal na kasalanan, wala tayo sa estado ng pananampalataya. We are separated to the state of grace because we are in a state of mortal sin. Yan ang hindi ka pakikinggan ng Diyos. Ngayon, sa papaanong paraan tayo mapapakinggan? Sa pamamagitan ng mga santos o mga alagad ng Diyos na kinanonize ng simbahan. Napatay man ang katawan nila, ngunit ang espiritu nila, ang kaluluwa nila, buhay, gaya ni si Moises at Elias na nakausap mismo ng ating Panginoong Jesucristo sa 17:3 ng Mateo. Bakit? Dahil ang sabi sa 12:27 ng Marcos, hindi siya ang Diyos ng mga patay, kundi Diyos ng mga buhay. Pag sinabing buhay, buhay ba? Saka ba naman nakita buhay? Patay. Meron. Patay ang pananampalataya. 2:26 ng Santiago, pero buhay. At yun ang mga pastor ng demonyo na hindi naniniwala kay Kristo o dun mismo sa itinayo ni Kristong simbahan. Ngayon, tama ba yung sinasabi nila mga kababayan, mga kapatid, na dapat mananalangin lang tayo sa Diyos? Tama. Pero pag tayo merong mabigat na kasalanan, hindi tayo pakikinggan ng Diyos, kaya may tutulong sa atin. At yun yung intercession of the saint na ang sabi ni Apostol Pablo, pakinggan natin sa 2:1 ng unang Timoteo. Ibig ko sana'y kayo'y manaing manalangin. Kayo, kasama ka, kasama si San Carlo, kasama ka kapatid na JB, kasama tayong lahat. Na ibig sana ni Apostol Pablo ngayon ay galing sa Diyos sapagkat lahat ng sulat ni Pablo, 14:37 ng unang Korinto ay galing sa Diyos na tayo'y manaing manalangin. Kasama ba si San Carlo na inutusan doon? Kasama. Kasama ba ako doon? Kasama. Kaya yung intercession of the saint, hindi lang applicable sa mga nangamatay na espiritong nasa langit, kundi applicable rin sa ating mga buhay pa. Sapagkat ang sabi ni Pablo, ibig ko sana'y kayo'y manaing manalangin, mamagitan at magpasalamat. Tanong, kung tayo nananalangin sa Diyos at ini-intercede tayo ni Mama Mary, ni San Carlo Acutis, sinasamba ba natin sila? Hindi. Sapagkat ang sabi sa ating aral mga kapatid, sa Our Catholic Faith page 220, we do not worship the saint. Hindi natin sinasambang mga santo. At never na may aral ng simbahan na sinamba natin si Mama Mary at sinamba natin si San Carlo Acutis. Dahil ang sabi sa Catechism ng Catholic Church, we worship only the one God in three person. Father, Son, and Holy Spirit. At ang sabi sa Our Catholic Faith page 220, we do not worship the same. Pakibaba na kapatid na JP. Ngayon, sa paanong paraan ba nagiging santo ang isang santo sa pamamagitan ng simbahan? Ngayon, paano naging santo ang huwarang batang ito? Aba, dahil may ginawa siyang mabuti. Ipinalaganap niya yung salita ng Diyos sa pamamagitan ng internet. Yung Eucharistic miracle na yun naman talaga yung katawan ni Kristo. Katunayan, ang sabi ni Kristo sa 26:26 ng Mateo, pinagputol-putol niyang tinapay, binigay sa mga alagad, sinabi, kunin ninyo, kanin ninyo, ito ang aking katawan. At yun, isa sa manifestasyon nun, na totoo ang sinabi ni Kristo sapagkat sa Diyos, ay sa 2:13 ng Tito, 5:20 ng unang 1, at ang Diyos hindi makapagsisinungaling, buhat pa sa pasimula, yung Eucharistic miracle sa Italy, na yung mismong ostya naging dugo. Yun ang pinalaganap ni San Carlo Acutis hanggang siya'y mamatay. Gamit ang internet. Sapagkat ayon sa Biblia, sa 12:4 ng Daniel, tayo'y nasa paglaguna ng kaalaman. Basahin natin. Ngunit ikaw, Daniel, isara mo, tatakan mo salita hanggang panahon ng kawakasan. Maraming tatakbong paruot parito at ang kaalaman ay lalago. Ngayon, bakit ba tutol ang mga protestanteng bulag na iba ang Diyos ayon kay Pablo sa 4:8 ng Galacia na mayroong mga santo? Sapagkat tatag sila ng tao. Never na mananahan ng Diyos sa kanila. 17:24 ng Gawa. Ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at lahat ng mga bagay na naririto, siya
palibhasa Panginoon ng langit at lupa, ay hindi tatahan sa mga simbahang itinatag ng tao. Ngayong hindi tumatahan ng Diyos sa kanila, sino ang Diyos nila? Yun ang sinasabi ni Kristo 2,000 years ago, mga kapatid, sa 24:24 ng Mateo, na mga bula ang propeta at bula ang Kristo. Yan ang Kristo ng mga yan. Walang kapangyarihan. Sapagkat yung Kristo ng Biblia, 1:24 ng unang Korinto, yun ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos at itinayo niya ang simbahan na mayroong otorisasyon. Na ano? 16:19 ng Mateo, na anumang ipahintulot mo sa lupa, ipapahintulot sa langit. Kaya, kung inaring ganap ka ng simbahan o idineclare na santo ka dito sa lupa, idinedeclare ka rin ba sa langit? Idinedeclare. Sapagkat yun ang bilin ni Kristo. Pinapag-isa ang simbahan. Sapagkat yan ay kanyang katawang sa Diyos. 2:16 ng Efeso. At upang kapagkasunduin silang dalawa sa isang katawang sa Diyos. Kaya kung yung katawang sa Diyos, yun ang karunungan ng Diyos at yun ang simbahan, na siyang katawan ni Kristo at binigyan ng otorisasyon, eh paano pag sinabi ng simbahan na ikaw ay santo, magiging santo ka ba sa langit? Magiging santo ka sa langit. Pinahintulot ka sa lupa, ipapahintulot ka ba sa langit? Ipapahintulot ko sa langit. Eh ba't ang sabi sa 8:33 ng Roma, sinong magsasakda laban sa anumang hirang ng Diyos? Ang Diyos ang umaaring ganap, hindi naman ng simbahan, hindi naman ng Catholic Church. Tama! Sa papaanong paraan? Sa pamamagitan ng simbahan na iniwan niya. Sapagkat ang simbahan, basahin natin sa 3:15 ng unang Timoteo. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo na kung paano sa mga tao na dapat ugaliin sa simbahan ng Diyos na siyang bahay ng Diyos na buhay o iglesia ng Diyos na buhay na siyang haligi at saligan ng katotohanan. Alin ang foundation and pillar of truth? Ang simbahan. Sapagkat sa simbahan, nandyan si Kristo. Kaya, once na ang simbahan ay mag-declare, si Kristo ang nag-declare sapagkat yan ang katawang sa Diyos ni Kristo at kay Kristo mismo galing o sa Diyos Ama ang otorisasyon. Bakit? 2:49:1. Lahat ng lumabas sa bibig ni Kristo galing sa Ama. At anong sabi ni Kristo? Anumang ipahintulot mo sa lupa, ipapahintulot sa langit. Kaya, kung kinanonize ng simbahan si San Carlo Acutis na maging santo sa lupa, naging santo ba siya sa langit o hindi? Naging santo sa langit. Sapagkat ang sabi sa 12:29 ng Marcos, ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi Diyos ng mga buhay. Kaya, ang nakalagay, San Carlo Acutis, ipanalangin mo kami. May karapatan ba siyang makapanalangin? Meron, sapagkat buhay ang kanyang spirito at kaluluwa. Sapagkat ang subject of the sentence sa 9:5 ng Ecclesiastes, yung mismong corpus natin, yung mismong katawan natin na tinatawag na templo ng Diyos, pero hindi ang kaluluwa at espiritu natin. Sapagkat yun ang may karapatang makapanalangin o makapag-intercede kaya ni Mama Mary at ni San Carlo Acutis. Kaya, San Carlo Acutis, ipanalangin mo kami. San Antonio de Padua, ipanalangin mo kami. Santa Maria Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. Bawal ba ng Biblia yun? Pwede yun eh. Tapos itong mga pastor na ito, mga walang niya, hindi na nahiya itong mga mokong na ito. Masarap hambalusin eh. Bakit? Eh pag sa atin bawal. Pero pag kay pastor, pwede po bang palay hands? Mag-pray-pray po? Yung mga siraulo kayo. Mahiya kayo sa budhin ninyo, mga pastor kayo ng demonyo. Diba? Eh bakit? Eh pag santo namin, na kinanonize naman ng simbahan, therefore kinanonize ni Kristo sapagkat ang simbahan may otorisasyon, bawal. Pero kayong mga sulpot, na iba ang Diyos, sa 4:8 ng Galacia, pwede? Kapal ng pagbumuka nito, no? Lakas ng atong nitong mga pastor. Pagpasensya nyo na mga kababayan kung ba't ako nang gagalaiti sa mga ito, eh utos lang naman eh. Katunayan si Kristo sa 23:15 ng Mateo eh. Eh bakit si Kristo ka ba? Eh sabi sa Filipos 2:5-8, magkaroon ng pag-iisip gaya ng kay Kristo eh. Na kung paano si Kristo pumuna sa mali, nagalit sa mali, ganoon rin ako magagalit sa mali. Sapagkat yan ang pag-ibig ko sa kanila. Ngayon, tuloy tayo sa ating paksa. May karapatan bang makapanalangin ng mga santo? Meron. Dahil ang sabi ni Pablo, 2:1 ng unang Timoteo, ibig ko sana'y kayo manalangin, mamagitan at magpasalamat. Kasama si San Carlo Acutis doon, kasama si Birheng Maria doon, at kasama lahat ng santos ng Iglesia Katolika na namayapa na ang katawan, ngunit ang kaluluwa at espiritu ay buhay pa, nasa dambana ng Diyos. Bakit? Kung paanong si Moises at Elias, 17:3 ng Mateo, buhay. At sabi sa 12:27 ng Marcos, ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi Diyos ng mga buhay. Diring buhay si San Carlo Acutis, hindi lang sa ating puso,
kundi sa ating pananampalataya. Ganoon si Birheng Maria na ina ng Diyos at lahat ng santo na idinikler ng simbahan. Tanong, paano naging santo? Sa pamamagitan ng simbahan. Because the church is foundation and pillar of truth. Ngayon, itong mga born again, ang babait. Hindi man lang nagiinom, hindi man lang nagyoyosi, hindi makapagsabi ng tanga, hindi makapagsabi ng tanga. Ba't wala silang santo? Dahil tatag lang sila ng tao. Wala sa kanilang otorisasyon. O tinatanggap namin yon. Sa Katoliko, maraming sugarol, maraming babaero, sapagkat lahat naman ng tao nagkakasala. 7:20 ng Ecclesiastes. Pero bakit may mga santo? Dahil tatag tayo ni Kristo, may otorisasyon tayong kay Kristo, na anumang ipahintulot mo sa lupa, ipapahintulot sa langit. Sapagkat ang sabi ng ating Panginoon Kristo, mga kababayan, sa 28:20 ng Mateo, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Kaya muli mga kapatid, bago tayo makapagtapos, ay binabati ko ang mga ngayon ay may debosyon kay San Carlo Acutis sa kanyang canonization. At nandito rin si kapatid na JB. Kapatid JB, maaari ka magpakita saglit? Hindi, ano mo na lang. Silip ka na lang, silip. Ayan, si kapatid na JB. Ayan, sa mga curious kasi, nakikurious sila sa iyo eh. Gusto makita yung mukha mo, kaya nung nasa Quezon tayo, ngayon lang nila nakita, ikaw pala yon. Kaya, Viva Carlo Acutis at Viva Cristo Rey. Viva la Virgen at lahat ng mga santos ng Iglesia Katolika. Muli mga kapatid, naway magpatuloy tayo sa pananalangin, na yung dapat ugaliin sa tunay na simbahan, ugaliin natin, gaya ng pagtanggap ng sakramento ng rekonsilyasyon, 1:9 ng unang 1, at pagtanggap sa katawan ni Kristo na siyang ipinangaral ng mga apostol sa 26:26 ng Mateo, na ipinagpatuloy sa 27 ng Gawa, na siya namang ipinalaganap online ng Huwarang Santo. At kagaya nating kabataan ni si San Carlo Acutis. Naway maging inspirasyon itong special episode ng Andating Landas at ipagtanggol natin ang pananampalataya natin. At ang masasabi ko sa mga protestante, hanggat buhay kami, itong ministry na ito, hindi namin kayo tatantanan, hampasin namin kayo ng aral. Yari kayo. 15:2 ng unang Korinto, 2 Korinto 14-5. Muli mga kapatid, ay pagod na tayo, wala na tayong maraming oras. Sono destinata a morire. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay usay-sabay kamatuoran. Ako lang hinaot, kadaghang kamog lakatunan. Daghang salamat.